Hello guys, welcome back po muli sa ating channel para sa isang panibagong video ng foreclosed properties dito pa rin sa Bacoor, Cavite. Ang susunod na property na ating pupuntahan ay located dito sa may Mambug 4, Bacoor, Cavite. Ang subdivision ng pangalan ay Greenpoint Homes. Yan. May na-vlog na ako dito nung nakaraan. Ito ibang property naman. Under din ito sa second public auction. Bali, dito nga pala tayo nang gagaling sa may Bacoor Boulevard. Papasok tayo sa entrance ng Paliko Daanan. Bali, dito yung corner niya sa may TV Mart Molino at Total na gasoline station at meron din dito ang Jollibee. Yan. Ang location naman ng property ay malapit lang din naman siya dito sa Bacoor Boulevard. Pwede na din siyang lakarin kung gusto niyo maglakad, pero mas accessible naman ito kasi marami din naman option ng sasakyan dito. Merong mga jeep at tricycle din naman dito na bumibiyahe along Paliko Daanan Road, which is madadaanan niyo yung papasok ng subdivision. Kung familiar naman kayo dito, forward na lang po ang ating video direct na doon sa property, pero kung hindi naman, sundan lang ating biyahe. Andito na tayo sa may kanto ng Jollibee, kakaliwa lang tayo dito, papasok ng Paliko Daanan Road. Ang entrance ng subdivision niya is along the way lang siya dito. Napakalapit lang din naman talaga niya dito sa may DV Mart at saka Bacoor Boulevard. At dito naman sa Bacoor Boulevard ay pinaka-accessible na route niya papuntang Maynila. Or kung babiya kayo Alabang or Dasmariñas, mas accessible din itong route na to. Ayan, dito nga lang pangit yung kalsada pero okay na din naman. Medyo matraffic dito kapag rush hour pero hindi naman ganun kalala din na makakalusot naman, lalo na kung nakamotor kayo. Pero kung sasakyan, medyo makitid talaga yung daan dito sa Paliko Daanan. Ito yung pinaka-entrance gate nga niya. Papasok tayo dito. Pagdating natin dito sa pinaka-main gate niya, unang kanta lang naman siya pa kanan. Yun. Sundan na ating biyahe. Malapit lang talaga itong bahay. Nasa inyo naman kung gusto niyo i-bid. Medyo luma na itong property pero makikita niyo siya mamaya. Masasabi ko din na maganda itong location ng property. Tingnan na lang sa or kayo na lang bahala. Kung sa tingin nyo, okay din naman i-bid ito. Napakamura naman itong property. Nasa mga 800 plus lang siya. Kaya okay na din. Hindi naman masakit sa bulsa. Ang nakita ko lang issue dito, kaya nung pagpunta ko dito nung nakaraan is medyo mababa dito sa may labasan ng subdivision, pero kung dito naman sa looban hindi tayo sure kung bumaba. Tanong-tanong niya lang din sa kapitbahay, hindi ko din kasi siya natanong. Ang natanong ko lang dito is yung water supply nila, which is Maynila din yung water supply nila, kagaya ng sa amin na wala naman issue dito yung Maynila sa Bacoor. Malakas yung tubig nila. Ang sabi ko kanina sa unang kanto pero lumagpas pala ako sa pangalawang kanto, kaya ikutin mo natin saglit yung subdivision bago tayo pupunta dun sa bahay. Makita nyo naman dito, standard cut lang yung mga bahay, wala siyang parking area. So usually sa street din nagpo-park yung mga kapitbahay na mayroong mga sasakyan, kaya medyo masikip siya. Makita nyo naman siya. Makita nyo din naman sa paligid, medyo hindi naman gaano kabago itong subdivision, kaya for sure possible talaga na magbabaha din dito kasi yung drainage system niya is luma na din. Pero I'm not sure dito sa looban kung bumabaha. Ang alam ko doon sa may labasan along Paliko Road yung medyo bumabaha dito sa entrance ng subdivision. Ayun nga, itanong-tanong niya na lang siya. Ito yung pinaka-location ng property. Andito na tayo. Dito lang siya. Hindi naman siya tumbok pero maganda itong location. Kung balak nyo magtitindahan, maganda din itong location. Ayan, kasi nga medyo corner siya pero hindi siya tumbok. Yung kabilang bahay yung tumbok. Ayan, di tayo sure kung bakit na foreclose itong property. Medyo may kalumaan na nga din talaga siya. Sabi din naman ng kapitbahay dito na natanungan ko, matagal na din daw talagang walang nakatira dito sa bahay. Ayan, para ma-share natin na hindi talaga tumbok itong property, naglakad lang ako dito. Ito yung pinaka-harapan niya. Tapos ito yung pinaka-location ng bahay. Ayan, yung lumang bahay sa gitna. Medyo may kalumaan na nga ito pero napakaganda ng location niya kasi napakalapit niya sa may labasan at mayroon siyang tatlong exit points. Ayan, ito naman sa kabilang side ng kalsada. Ayan yung harapan niya. Meron siyang bako dito. Itong kalsada na to is yan yung daanan natin pa diretso palabas. Meron siyang katapat dito na kabilang bahay na merong parking pero yung harap niya is hindi naman siya direct doon sa tumbok na kalsada. Kaya maganda nitong location. Medyo luma na nga lang itong property. Makikita nyo naman siya. Ayan, meron siyang tatak ni Pag-ibig. Ito, meron siyang gate dito sa labasan.
At sarado nga lang yung pinto kaya hindi natin siya napasok. Itong main gate niya na may grills ay bukas siya kaya nakalapit tayo sa loob at nakita natin yung pinakalooban ng property. Pero yun nga, wala din naman siyang space for parking. Nasa inyo naman kung pwede siyang palagyan ng, kung gusto niyo palagyan ng parking. Medyo maliit nga lang talaga yung harapan nitong bahay. Ayan, kaya alanganin talaga kung gawin siyang parking. Mas maganda kung gawin na lang siyang extension at sa kalsada na kayo magpapark. Ayan siya, ito yung tatak ni Pag-ibig, ito yung harapan niya, hindi nga siya totally improve yung property. Pero lang siya ditong nakaslab pero parang alanganin, hindi siya na-finish talaga. Ito yung itsura niya, ang dumi-dumi na, ang daming nang gagamba. Diba? Pero ito yung itsura niya sa loob. Ayan, mukhang natirahan naman itong property pero wala na siya magagamit eh. Ayan, malinis. Parang na-construct siya pero hindi natuloy. Ewan ko kung anong nangyari. Nabukas itong doorknob pero meron siyang deadlock kaya hindi natin siya ma-open. Hanggang dito lang talaga tayo sa labas. Ayan yung itsura niya. Sayang yung property na to. Swerte din na makakuha nito kasi napakaganda na ang location niya. At ang pwesto niya. Tsaka medyo okay pa naman itong bahay. Sa price niya at sa cut niya, medyo okay din. Kung hindi niyo naman kailangan ng parking, okay na din siya. Meron na din naman siyang konting improvement pero hindi talaga totally improve. Marami pa din talagang aayusin. At saka medyo luma na itong slab niya sa labas. Nakakatakot. Baka kasi bumigay. Mas okay siguro kung i-restructure na lang siya kung gusto niya talagang ipaayos itong harapan ng property. At pati yung terrace niya sa taas. Kasi yan parang bumigay na yung semento niya sa taas. Diba? Tsaka luma na to. Hindi pa tinatirahan kaya hindi tayo sure kung matibay pa itong structure niya sa extension. Yan. Nasa inyo naman kung anong gusto niyong gawin dito sa property. Pero kung makikita niyo siya, ang ganda nga talaga ng location niya. For sure marami din siguro mabibid dito. Depende na lang siguro sa tao kung gusto nila itong location. Pero ayan, nakakatakot yung yung slab niya eh. Pinakalawang na yung mga bakal. Kaya possible na bibigay yan. Kaya mas okay kung ipapaayos siya. Babaguhin na lang talaga yung slab sa may harapan. Pero ang ganda pa ng looban ng property. Ganyan yung tsura niya. Malinis, tsaka nakabuhos din yung hagdan niya. Wala nga lang siya mga tiles at finishing. Pero okay na din. Kunti na lang talaga yung papaayos nito sa looban or sa pinaka main structure ng bahay. Medyo matibay naman yung mukhang matibay naman yung pagkagawa ng property. Yan lang, yung extension niya is hindi tayo sure kung matibay yan kasi hindi siya na finishing at hindi siya na pinturahan. Pati yung mga bakal niya sa labas ay kinakalawang na at kinakain na lang kalawang talaga. Ayan, pero ang ganda ng improvement din niya eh. Yan may terrace siya sa taas na, di ba? Hindi nga lang siya natapos. Sayang. Mas mahal siguro to kung natapos itong ipagawa. Kaso lang, hindi natin alam kung anong history nitong bahay. Tanong-tanong niya lang din sa kapitbahay. For sure naman kilala siguro nila yung nakatira dito dati. Itong property available sa second public auction with a discount under Trans SPV 276. Ang acceptance of bid offers is from May 13 to 17 and the opening of bid offers is on May 20. Ito ang item number 97 with property number 815-2019-1009-0086. Ang property location is at Grand Point Homes, Block 11, Lot 29, Barangay Mambog 4, Bacoor, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 39 square meter and then floor area of 42 square meter. Ang minimum bid price sa Pag-ibig is 850,770 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 15,164.85 at ito ay isang unoccupied property. Ayun lang, ipapakita ko lang kung gaano siya kalapit mula dito sa pinaka-property papunta sa pinaka-main gate niya. Sundan niya lang ang ating biyahe palabas. Let's go! Diba? Ito na yung kanto ng pinaka main gate niya. Napakalapit niya lang.
Nakita nyo naman na ito na yung pinaka main entrance gate na. Dito ka na lang tatapusin ng ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po mali. Ingat kayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.